Napakalaking bagay nito kasi unang-una, walang traffic, makakabawas sa traffic. Pangalawa, mura ang paggamit. Pangatlo, hindi lang naman to pang mahirap pang mayaman para sa lahat. No? Kung ikaw kunyari tatrabaho sa Makati, nakatira ka sa South, pwede kang tumira doon, mag-commute ka dito, napakadali. I'll give you an example. No? Kung nagtatrabaho kunyari sa Alabang, punta ka ng Makati, in mga 20-30 minutes, kaya mo makarating, including the stops. Kung lalagpas ka lang San Pedro o lalagpas ka pa ng mga Kalamba, di ba? Hindi ka lagpas ng isang oras, pwede kang magtumira doon na mabilis, wala kang traffic, at pwede kang magtrabaho dito sa Maynila, sa Makati, o di kaya sa Sukat. So these are the benefits of this. No? Sa halos 20 minutong biyahe, nakita ng Pangulong Arroyo 10 ng mga opisyal ng pamahalaan ang naging kinalabasan ng proyekto. Inaasahang maging operational na ang mga bagong train sa taong ito. Ang naturang proyekto ayon kay Defensor ay naglalayon ring maikonekta ang South Trail at North Trail lines. Mangangahulugan nito na mas dadami pang turista sa bansa at makakapagbigay ng maganda at mabilis na serbisyo para sa mga riding public. Isinabay rin sa naturang pagpapasinaya ang unveiling ng bagong logo ng Philippine National Railways. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Malaking tulong daw ang maihahatid ng napipintong pag-uusap ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at US President Barack Obama. Ito ang pinunto ni Senate President Juan Ponce Enrile na iginiit ang napakalaking potensyal sa investments ng may tuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Maliban sa kalakalan, malaking tulong rin ang hatid nito sa aspeto ng seguridad, partikular ang laban kontra terorismo, maging pagpatibay ng kapayapaan. Tangyang ang Pilipinas lamang kasi ang ilan sa mga bansang may Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. Nagbabalik ang Express Balita, makalipas ang ilang paalam. Susulatan ng Senado ang isang korte sa Cagayan de Oro para hilingin ang pagpapadala ng isang independent doctor para sumuri sa tunay na kalagayan ni Celso de Los Angeles ng Legacy Group. Ito ang tugon ni Senate Committee on Trade and Commerce Chair Senator Mar Rojas sa mga patuloy na dumudulog sa Senado at inireklamong animoy special treatment na tinatanggap ni De Los Angeles. Naka-hospital arrest ngayon ang dating pinuno ng Legacy Group, bunsod umano ng sakit nito na cancer. Hihilingin din ito kay Justice Secretary Agnes de Vanadera na i-lift ang singil na mga court fees sa isinasampang kaso ng mga biktima ng Legacy at isama na lamang ito sa anumang halagang makukuha sakaling manalo sa kaso. Wala na raw kasing pambayad sa tuition, ang mga nabiktima ay problemado pa nito ang mataas na legal fees. Samantala, isang clean-up drive kontra sa illegal na droga ang isinagawa kanina sa Barangay Tomas, Pasig City. Sa nasabing lugar, natagpuan ng kontrobersyal na Shabu Tiangge. Ayon kay Pasig City Mayor Bobby Eusebio, ang hakbang na ito ay para matiyak na hindi na pagpupugaran ng mga drug pusher at user ang nabanggit na lugar. Giit pa ng alkalde, ang kanilang anti-illegal drug campaign ay isinasagawa sa buong lungsod. Pinagkaloobangan ng insurance benefit ang bawat miyembro ng partidong bantay ni Congressman Jovito Palparan. Ayon kay Palparan, layunin nitong pataasin ang moral ng kanilang mga kasapi para mas mahusay nilang maisagawa ang kanilang mga proyekto at hangarin. Orihinal umanong binuo ang Bantay Party List para ikampanya ang laban kontra korupsyon sa bansa. Nagbibigay ng tulong na magkaroon lang sila ng kunting panangga sa panahon ng pangailangan. Kung sila ay naksidente, meron silang accident insurance. At Ipinabot na ng Sony Ericsson ang 1 milyong pisong donasyon sa United Nations na layong palakasin pa ang Child Literacy Program nito. Nakalap ang pondo mula sa kampanyang Spread the Smiles ng Sony Ericsson kung saan sa bawat larawan ng mga taong nakangiti ay pisong donasyon ang ibibigay sa UNICEF. Base sa datos, bagamat nasa 90% ng mga kabataan Pinoy ang nag-aaral sa grade school, bumababa ito sa 58% lamang pagdating nila sa high school. Naging matagumpay ang ginanap na finals ng Laro Olympics. Ang Laro Olympics ay isang palaro na inorganisa ng Anak TV Foundation para ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pag-ehersisyo. Ito ang Express Balita ni Marian Alivio.
Marami sa mga kabataan ngayon ang nagkakaroon na ng mga sakit na kadalasan ay nakikita lamang natin sa matatanda. Ito ang lumabas sa mga pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto tungkol sa child obesity o katabaan sa mga bata. Bunsod daw ito ng kawalan ng ehersisyo na napapalitan na lamang ng sobrang panonood ng telebisyon o maghapong paglalaro ng video games. Kaya naman para matugunan ito, naglunsad ang Anak TV Foundation ng Laro Olympics sa iba't ibang mga syudad sa buong bansa. Ang maganda kasi dito, bukod sa yung physical well-being nila, yung pakikipaghalubilo nila doon sa mga kapwa nila bata, nagkakaroon sila ng development ng personality. At sa kabila ng malakas na ulan, masaya pa ring naisagawa ang finals ng Laro Olympics sa Iloilo. Dito, tampok ang mga larong tulad ng piko, patintero, tumbang preso at iba pang mga larong Pinoy na unti-unti nang nakakalimutan dahil sa makabagong teknolohiya. Samantala, maging mga taga-media ay nakiisa sa panghihikayat sa mga kabataan na tangkilikin ang mga larong Pinoy sa pamamagitan ng Laro Olympics. Salamat po tayo sa ating mga officers ng Laro Olympics ng ating anak. Palapakan natin. All the way from Manila, 2 a.m. Gito nagising, gito. Alas 2 ang kadahon, natutawid sila. Masyado maaga yung flight. Magkakapamilya, magkakapuso, kayong lahat, okay? Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Tormento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.